Amen, amen. Isa po mapagpalang tanghali po sa atin lahat. And once again, welcome to your favorite noontime show, The Baptist Lunch. At muli ay kami po at ako po ay nagpapasalamat. At kasama ko po dito Sir John, Sir Romir. Papasalamat po kami na muli po tayo nagkasama-sama mga kapatid sa hapong ito upang muli pong tumanggap ng pagpapala mula po sa salita po ng Diyos. And of course, today is a special episode for the mothers. Kaya sa lahat po ng kananayan, maganda kahapon po sa inyo pong lahat. Shoutout po sa lahat po ng mga magigiting na nanay ng CSI at lahat po ng sumusubaybay sa programang ito. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Magandang hapon po sa inyong lahat. At last week lamang mga kapatid ay sinelebrate po ng ating pong simbahan ang isang napakadakilang araw para po sa lahat ng kananayan. Yan, amen, amen. Palakpakan po natin ang ating mga kananayan. At ako'y nagpapasalamat sa buhay ng mga nanay. At kung walang nanay, siyempre wala tayo sa ibabaw ng lupang ito eh. Kaya salamat sa Panginoon for using them to be a blessing sa bawat isa po sa atin. Okay, kaya sa lahat ng nanay na kasalukuyan po ay sumusubaybay na po sa ating pong programa. Maraming salamat po sa inyo pong walang sawang pagsubaybay po sa ating pong programa. At yamang meron na po kayong link. Please do share the link sa inyo pong mga kakilala. At sila man ay hindi pa member dito sa church, but they can be but they can join mga kapatid sa ating pong programa by watching our program. Kaya paki-send lang po sa kanila ang link. Hindi natin alam kung paano po ang Diyos kikilos sa kanilang buhay. Pag na-challenge sila, magkakaroon sila ng curiosity. Oh, matindi yung mga tinuturo dyan. Di ba? Mga ganun ba? Maka-attend nga ako. Di ba? Kaya hindi natin alam sa pamamagitan yan. Makakapagdala pa po tayo ng bisita. At least, bago sila pumunta sa church, meron silang mindset na there is something in that church na talagang nagpo-provide ng pangangailangang spiritual ng mga nagsisimba sa simbahan na yan. Kaya mga kapatid, may kapamaraanan ang Panginoon kung paano ang iglesia patuloy po nalalago. And bagamat tapos na yung pandemic, but the program that we have during the pandemic ay is still existing, and that is the Baptist Lunch. Kaya mga kapatid, ako'y naniniwala na ang programang ito ay naging blessing sa atin during the pandemic, and this program is still a blessing sa atin po sa panahon na wala na po ang pandemic. Okay, kaya I hope and I do believe na sa umagang ito ay marami po ang sa hapong ito ay marami po ang makakapanood sa ating pong programa. At kanina lamang mga kapatid ay medyo nagkaroon ng problema mula 2:45 ng umaga na wala ng kuryente po. At I think before 11 na nagkaroon, mga ganun po, before 11 o 10:30 na po nagkaroon ng kuryente. Kaya salamat ay nakapag-ere pa rin po tayo. Okay, at muli po ay salamat na pinahintulutan ng Diyos sa tayo po ay magkasama-sama. Of course, nais ko pong batiin ang ating pong butihing Pastor Hill Laurena, ang executive producer ng ating pong programang ito, The Baptist Lunch. At thank God for giving him the wisdom upang tayo po ay magkaroon ng ganitong programa na kung saan ay patuloy tayo na natututo at sa mga bagay na dapat nating matutunan bilang isang nilikha po ng Diyos. Ngayon po sa mga kananayan, this is a special episode for you. Kaya panoorin niyo po talaga at makita niyo po kung ano po ang plano ng Panginoon sa inyong buhay at ano po yung inyong dapat na gagawin sa inyong family at ano po ang inyong dapat na hindi rin gagawin sa inyong pong family bilang isang ina ng tahanan at ganoon din naman bilang isang wife sa inyo pong husband. Okay, at ganoon din po, nais ko na pong batiin ng mga ilan po na nakasubaybay na po sa atin ngayon at alam ko yung iba ay naghahanap pa ng link. Andiyan na po si Ma'am Minda Mercado. Ma'am, magandang umaga po sa inyo. Si Nanay Helen Kapundan. Magandang umaga po kay Ma'am Blessime Ann Jeronimo. Parang puro South Border to. Nandiyan din po si Nino Elida. Ay, akala ko si Ma'am
Brother Nino. Amen. And then, andyan din po si Sir John Ver Sapatose. Yan, may mga ilan po tayo. Yung iba hindi ko na makita, pero more than that ang nanonood po sa ngayon. At hindi ko na po nabati ang inyong pangalan. Hindi ko po makita sa comment section. Pero mga kapatid, just keep on watching sa ating pong programa and be blessed through our program, mga kapatid. Okay, at as you can see, mga kapatid, medyo hindi ko pa po kasama yung dalawa at na aking kasama po dito, mayroon nagkaroon lang ng konting ano lang po. May mga konti lang naman pangyayari. Maya-maya po ay makakasama po natin. Okay, makakasama po natin yung ating mga kasamahan. Okay, sige po. Tayo po ay magpapatuloy na po para mahaba-haba po ang ating talakayin. At mga kapatid, hindi pa rin po tayo umaalis sa ating by the way, shoutout po pala sa aking nanay. Nandito yung aking nanay, si Ma'am Antoniette Landicho. Mama, magandang ano po sa inyo, magandang hapon. At nandito po siya ngayon sa CSI. At ako po yung isa sa proud na anak ng aking nanay. Yan, nandiyan po si Ma'am Antoniette Landicho. And of course, sa aking pinakamamahal na asawa, Ma'am Maisel Tagulabong Landicho. Magandang hapon po. Okay, at sa lahat na nakasubaybay, magandang hapon. Nandiyan na rin po pala si Ma'am Yang, Ma'am Yang Laurena, ma'am, magandang umaga po. Hapon po pala. Okay, sige po, tayo po ay magtutuloy-tuloy na at gayang na nabagit ko, mga kapatid, ay tuloy-tuloy pa rin po ang ating pag-aaral about the triangle of marriage at may mga ilang binigyang emphasis lang po tayo for the previous weeks. I think 2 consecutive Sundays na may mga ilang pinag-usapan po tayo, but in connection pa rin po yon sa ating tinatalakay na about the triangle of marriage sa kadila ng ang goal natin ay may strengthen at lalong mapanatili yung triangle of marriage sa isang pamilya na kung saan ang nasa top ay ang Panginoon at nasa kanang bahagi naman ay ang Ama, kaliwang bahagi naman sa bandang baba ang Ina, and of course ay magfa-follow lamang yung mga anak sa kanilang mga magulang. That is the goal ng ating pong program ng triangle of marriage para patuloy na may strengthen ang pamilya. Naniniwala po ko na pag naunawaan ng nanay ang kanyang responsibility, naunawaan ng tatay ang kanyang responsibility, at naunawaan din ng anak ang kanilang role, ang kanilang responsibility, ay magkakaroon po ng matibay na pamilya. At kung talagang masusunod lamang, mga kapatid, yung triangle of marriage. Pero ang pinakautak, tatandaan po natin, walang iba kundi ang Diyos. Amen. Ang nanay dapat magsasabit sa Panginoon, ang asawang lalaki dapat magsasabit sa Panginoon upang hindi na po maging mahirap ang pag-submit ng kanila pong mga anak sa Panginoon. Could you imagine, naririnig na po sa church, nakikita pa sa tatay, nakikita pa sa nanay, naririnig pa sa tatay, naririnig pa sa nanay. Mga kapatid, malaki ang impact niyan at matinding exposure yan, mga kapatid, sa mga anak upang sila din po ay i-recognize sila ang kanilang Diyos. Okay? Kaya mga kapatid, napakaganda po ng usapin na ito. At ngayon pong hapon, of course, ay ating pong pag-uusapan, meron tayong pag-uusapan dito po in the book of Proverbs na naniniwala ko makakatulong pa rin upang may strengthen ang triangle of marriage. Okay, may maganda po tayong pag-uusapan. Okay, dito po sa Proverbs chapter number 31. Proverbs 31 verse number 26. Sabi po dito, she openeth her mouth with wisdom, and her tongue is the law of kindness. Okay, at bago ko ipagpatuloy yan, ay nais kong welcome ang aking kasama po dito, si Ma'am Cynthia Gumabay. Ma'am Cynthia, good morning po, good morning. Ay, nako, good afternoon po. Good afternoon po, good afternoon. At isa uling privilege na makasama ninyo ngayon tanghaling ito upang pag-usapan natin ang talakayin patungkol sa mga ina ng tahanan at pagpapatuloy po, kagaya na sinabi ni Sir RG, ang triangle of marriage. Talaga naman very interesting ang topic na ito na talagang nagbibigay lalo sa atin ng encouragement, lalo nagbibigay sa atin ng malawak pang pangunawa kung paano tayo haharap sa ating pamilya bilang ina at bilang asawang babae. At
talaga naman, napakaganda ng mga previous natin na naging talakayin. Higit sa lahat po, yung ating Sunday service na talaga namang nagbigay muli sa atin ng pagpapaliwanag kung paano ang isang ina magmahal, paano ang isang ina tumayo at magbigay ng kanyang buong puso sa kanyang pamilya. Talaga naman, sana po ay maging pagpapala po muli kami ngayong tanghaling ito. Keep on watching and pass the link. Hello po! Amen, amen. Thank you po, Ma'am Cynthia. At yun po ay i-welcome din po natin. Okay? I-welcome po natin. Okay, ano. At nandito rin po yung akin na isa pa pong kasamahan, mga kapatid. At before the world began ay andito na po ito, mga ito. Oo, sir. Kasi Before bakit? the foundation of the earth. Napakasaya na lagi tayo nagpapatuloy sa ganitong gawain. Amen, amen, Oo, sa amen. hirap at ginawa, Amen, tayo sige. ay magkakasama. Amen, amen Para po. rin tayong mga talagang tunay na pamilya. Magkakasama tayo, ano mang mangyari, ano mang gipit na pinagdaanan, Yeah. tayo yung Yeah. magsasama-sama. Siyempre, ating iwe-welcome yung ating Yun. kasamaan dito na talaga namang, opo, yan na po, nakikita nyo Yung na. kamay pa lang yan. Kanyang mga kamay, Grabe ng oh. hiyaman ng mga tao. Wow! Magandang tanghali po sa lahat. Grabing suspense ah. Ma'am, kamay muna. Ikaw, sir, Amen. na may pasuspense ka. Good afternoon po sa inyong lahat. The Baptist Lunch. Pasensya na po. At may mga yung ilang bagay lang na kailangan tapusin. Thank you so much po for having us. And I've missed you, The Baptist Lunch. Wala ako last week. Thank you so much sa inyong mga patuloy na nagsusubaybay hanggang Amen, sa amen. ngayon. And malapit na ang anniversary natin. Pero maalala nyo ba yung exact date talaga? Kasi Mother's Day yon, diba? Kan po Yung yan, episode nagsimula natin. Tayo. Mother's Day, in-invite kami ni Ma'am Ellen Hermosura, si Ma'am Mandeoya. Ma'am Jenny Mandeoya. Ma'am Jenny Mandeoya. Kami tatlo together with our husband. Tapos the next, yun, 2021 na May, Mother's Day. After Yes. the Mother's Day. Tapos, after that, yung yung first na pag-meet natin, kung pa yun damdamin ng isang ina, pambihira. Madrama yung paninimula ng mga ina, talaga, damdamin ng isang ina. At maraming ina Labasan ng mga Oo, tinatagong ano. maraming damdamin. luhaan. Naku, mag-comment nga po kayo yung mga nakasubaybay ng una-unang episode nito. Tapos sumunod si Ma'am Nelia na naging bisita. Kami Amen. dalawa na agad. No? Ayun, hinanap ko siya Ayan. online. May 9, Yun, 2021, amen, amen. ang Sunday ng Mother's Day. Ang pagka-Tuesday nun, yun na yung episode. Na ikaw muna yung host. Oo. Tatlo kami ni na Ma'am Jenny, ni na Ma'am Ellen, kami tatlo together with our husbands. Tapos, the next Tuesday pa. Ayan. Wow, amen, amen. Na hindi ko inakala dahil tinawagan ako ng Monday ng gabi, ng alas 8 ng gabi. Andito rin si Sir RG noon, nandito yung mga men. Opo, opo. Tapos mag-isa lang akong pinaupo doon. Doon pa nun yung upuan ng studio, doon sa kabilang corner. Pinaupo ako doon. Aba, biglang inanas magkakaroon ng programa. Damdami ng isang ina. Ano pala, May 11 ang Tuesday. Wow, amen. 11, tapos the next kan pa. Hindi, May 9 ang Mother's Day, Oo. May 11 ang Tuesday. Tapos, yun, nagsimula na yan. Oo. So, ibig Okay. sabihin, May 18 ako naman. Pagka May 11, nung Friday noon, May 14 yata ako kinausap ni Pastor. Sinausap niya muna si Julian. Tapos, sabi ni Julian, Han, kausapin ka daw ni Pastor. Wala siyang sinabi. Oo, mga asawa rin na nagsabi, mag-report sige ka po. daw. Oo, ganun. Tapos pagdating ganun din sa'yo, kinausap din ako dyan, para ang daming tao. Para ka rin bang kandila na naupos? Oo, parang, okay. Hindi, ang sasagot lang naman lang natin yes or yes. Opo. Walang no eh. So talaga palang anniversary na ng The Baptist Lash. May 11, 2021. Amen. Yun ang amen, first Tuesday amen. natin. Wow, amen. Exactly. Amen. Sige. Amen. 5 5 years years of God's faithfulness po sa programa pong ito. At lalong-lalo po sa mga kananayan. Could you imagine, for 5 years,
ay pinakita ng Diyos kung paano ang programang ito naging blessing sa bawat isa. Salamat si Ma'am Marnelly, si Ma'am Cynthia. Obey and never complain. At salamat, resulta po yung kanilang pagsunod. Kung hindi sila sumunod, may mga pwede naman silang dahilan, naniniwala ko. Maraming pwedeng idahilan ang isang nanay. Labahan pa lang, ano na. Okay, pero mga kapatid, ay ang kagandahan dito sa church, we are trained by our pastor, mga kapatid, na mag-yes lang tayo na mag-yes pag alam natin sa gawain ng Panginoon. Amen. Maaaring ngayon, parang there is something in your mind na parang nagbabother sa'yo, parang nagkakaroon pa ng hesitation. Pero as you obey God, mga kapatid, unti-unti makikita mo, mga kapatid, makikita, ay, ito pala ang gusto nang mangyari na, ito pala, lalo mong nauunawaan. Yan ang kagandahan ng gawain ng Panginoon, mga kapatid. As long as na tamang persona ang nagsabi sa iyo, mga kapatid, at alam mong yung taong yan ay itinalaga ng Diyos, mga kapatid, maaaring meron kang hindi nakikita na nakikita niya. Amen. Kaya pag sumunod ka, meron magandang mangyayari. Kaya ngayon, still, for 5 years, andito pa rin po si Ma'am Marnelly, andito po si Ma'am Cynthia, at ako po, for 2 weeks, andito. Ay, hindi 2 ba? months, mga 2 months naman. 2 months, masyado mo naman. Okay po, at gaya po ng ating pinag-uusapan, mga kapatid, hindi pa rin tayo umaalis sa The Triangle of Marriage. May mga ilan tayong kinukuwang character lang from the Word of God upang lalo po nating mapakita ang kahalagaan ng Triangle of Marriage sa ating pong family. Gaya po na binasa ko pong talata kanina, alam niyo po, pinag-aara-aralan ko. Ito sabi ng Biblia in verse number 26 of the book of Proverbs chapter number 31. She openeth her mouth with wisdom, and in her tongue is the law of kindness. Alam niyo po, kung pag-aaralan niyo po yung Proverbs chapter number 31, it's all about the virtuous woman, pero makikita niyo po yung kanyang kabisihan. Yung kanyang trabaho, talagang hindi matawaran. Hinalintulad pa siya sa isang merchant ship na alam yung trabaho nun, siyempre nag-aabot ng kalakal. Kumbaga, pabalik-balik, back and forth yan, mga kapatid. Hatid, balik na naman para kumuha, hatid. Could you imagine kung paano hinalintulad, illustrate ng Biblia ang isang virtuous woman? Talagang hardworking talaga. Masipag talaga. Pero, mapansin niyo po, hindi nawala yung verse number 26. She opened her mouth with wisdom, and in her tongue is the law of kindness. She looketh well to the ways of her household. Makita niyo po, meron siyang kasipagan, pero hindi nawala yung main objective niya bilang isang nanay. Walang iba kundi i-introduce ang Diyos sa kanilang family, sa kanyang anak. Makita niyo po, mga kapatid, meron talata sa Bible in the book of Psalms chapter number 127, makikita niyo doon, parang walang kwenta yung gumising ka na maaga. Walang kwenta ang lahat. Pag hindi rin naman ang Diyos ang na-introduce sa pamilya. Di ba? Except the Lord build the house, they labor in vain that build it. Di ba? Kahit na gaano ka kaaga gumising, kahit gaano ka kagaling, mga kapatid, as long as na hindi ang Diyos ang na-highlight sa family, nare-recognize sa family, that will be in vain. Mapapawalang kwenta lang ang lahat. Sayang yung puyat mo. Ikaw na yung nanay na maraming eyebag. Ikaw na yung nanay na sugat-sugat na yung kamay mo. Tapos sugat-sugat pa ang puso mo. Wow. Kasi meron kang anak. Ay, mahirap. Okay lang masugatan yung kamay. Magtrabaho dyan. Pero pag uwi mo, alam mo, meron kang na-try na anak. Meron kang nailapit na anak sa Panginoon. Aba, mga kapatid, ano yun? Kung pagod ka man sa buong maghapon, parang reliever mo yun eh. Diba? Pag sabi nga, there's no place like home, depende yan. Kung anong uuwihan mo. Diba? There's no place like home, totoo po yun. Iba talaga eh. Sa ambience, iba. Yung anak namin, pag umakyat dito, parang aburido. Pag umakyat sa taas, pag nandun na sa kwarto, hiniga mo na, ay, grabing saya na. Ay, bata, nararamdaman niya yan. Pero mga kapatid, yung tinutukoy natin that there's no place like home, dapat hindi lang yun sa pakiramdam. Hindi lang yung sa nakikita mo, yung nakikita mong itsura ng bahay, pag nakita mo, parang gumagang pakiramdam. Hindi. Yung spirit sa loob ng bahay. Nakuha niyo po, yung makita mo na nandun kitang-kita yung impluensya ng Diyos sa loob ng bahay. Kaya yung isang virtuous woman, hindi lang siya nakapokus sa pangangailangang physical ng kanyang pamilya. Hindi po. Nakapokus din po siya, higit sa lahat, sa pangangailangang espiritual ng kanyang family.
Walang masama maging masipag. Yung pagiging masipag is one thing, at yung may provide mo pangailangan spiritual ng inyong mga anak, ng inyong family is another thing. Hindi mo pwedeng sabihin na, nagtatrabaho na ako, that's all. Hindi mga kapatid. Salamat na yung pagtatrabaho mo ay talaga namang nakikinabang ang family mo. Pero ano yung mo naman, lahat ng yan, kung ang anak mo walang pagkakilala sa Diyos. Lalo sa mga magulang, alam ko mga nanay, mayat-maya, laba dyan. Habang naglalaba, magplansya. Nako niyo po, pwede ka ng makapagsalita ng foul words eh. Pwede ka nang makapagsalita ng hindi maganda. Sa kadahilan ng, ako pagod ako. Mga kapatid, could you imagine? Ang magaling ng Diablo eh. Lahat pwedeng gamitin ng Diablo. Tingnan yung kalaban natin. Nandyan yung Diablo. Andyan po yung flesh natin. Na pag medyo napagod, talaga namang nanunumbat din. Pag medyo napagod, parang feeling mo you are better than others. Di ba? Na nakikita mo, hindi mo alam na iba na ang tingin mo sa sarili mo. Dahil iba na yung tingin mo sa sarili mo, iba na yung tingin mo sa iba. Pag feeling mo pagod ka, yung iba feeling mo talagang wala nang ginagawa. Nakakawa niya po. Kaya mga kapatid, napakaganda ng talatang ito. Makikita niyo yung kasipagan ng virtuous woman. Pero hindi nawala. Yung sabi dito ng Biblia, she opened her mouth with wisdom. He always include God in every decision na kanyang ginagawa. Amen. Hindi nawawala ang Panginoon. Pagsasalita niya, andun pa rin ang wisdom ng Panginoon. And in her tongue is the law of kindness. Could you imagine? Verse number 27, she looketh well to the ways of her household. Andun pa rin, mga kapatid, ang totoong pagmamahal. Alam niyo po, iba ang mga anak, nakakaramdam yan. Alam nila kasi sino man pwede magtrabaho eh. Sino man pwede magsipag? Maraming masipag eh. Kahit di pa nakakilala sa Diyos eh. Marami talaga masipag, lalo ng mga laking probinsyano. Ay talaga naman dito po sa area po namin na yung Sabado nasa Rizal po ako. Nung Sabado doon po ako nag-area sa Rizal ng hapon o umaga dito po ako sa Pinagbuklod. Hapon biyahe po ako ng Rizal. And then meron dong isang tatay at nanay ng kapatiran po natin. Yan, kung kilala niyo po sila, Sir Garland. Okay. Andun po yung kanilang taga-Quezon po yung mga magulang nila. Gusto na po umuwi. Kasi mga kapatid, syempre, nasanay sila magtrabaho. Alam niyo po yung mga laking probinsya talaga na gusto ng kilos. Na mayroon talagang, may gagawin talaga. Eh doon, syempre, ano namang gagawin nila doon? Bago lang yung village na yun, subdivision na yun. Walang mga kapitbahay masyado. Andun lang sila sa bahay. Nakapunta po doon si Sir Noel. Talagang nabuboring sila eh. Sanay sila sa trabaho. Mga kapatid, yan ang mga magulang eh. Yan ang mga nanay, sanay sa trabaho. Pero alam niyo po, iba rin naman yung magulang na sanay sa trabaho at sanay din introduce ang anak sa Panginoon. Nakuha niya po, kahit yung trabaho kasi kahit sino, kaya yan eh. Pero yung habang ikay nagtatrabaho, habang may ginagawa ka, hindi pa rin nawawala sa isip mo na introduce ang anak mo sa Panginoon. Aba mga kapatid, that makes the difference, ma'am eh. Yan po yung magbibigay ng kaibahan sa ibang mga magulang. Kaya magpasalamat po tayo that we have the Word of God in our church na pwede natin gamitin na kung saan ay makatutulong upang ma-introduce natin ang ating ang Panginoon sa ating mga anak. Could you imagine with wisdom? Could you imagine sa kanyang pananalita, laging kasama ang Diyos. Laging kasama ang Diyos. Minsan ang nanay pag napagod, nawawala na. Ako na lang dito, ako na lang. Wala na. Na-introduce na yung sipag niya, pero hindi na na-introduce ang Diyos. Pero kapatid, maganda, ma-introduce pa rin ang Diyos. Amen. Kaya shoutout po sa lahat ng nanay at sa lahat ng nanay, andito si Ma'am Marnelli, andito si Ma'am Cynthia. Sila po ay may kabilang sa ganitong programa pero huwag niyo pong isipin, wala na silang ginagawa sa bahay. May mga ginagawa po yan. May 2 barako si Ma'am Cynthia. May 2 may 2 dalagita si Ma'am. Ay, baliktad pala. Baliktad. Mga kapatid, of course, may asawa din silang inaasikaso at may mga personal silang kailangan asikasuhin. Andito po sila mga kapatid sa programang ito. At naniniwala ko ang programang ito malaking tulong sa kanila. Amen. Para sila'y mapaalalahanan that their main responsibility it is not just to supply the physical needs of their family but the spiritual needs.
ng kanilang family. Maunawa natin mga kapatid na ang pinaka-responsibilidad ng magulang ay ang ilapit ang kanilang anak sa Diyos. Nakanya po, because yung mga anak po, yan po ay possession ng Diyos. Nakanya po, yan po ay pagmamayari ng Diyos. At dapat, kung meron mang unang-unang makikinabang sa anak natin, kung meron man silang dapat makikilala talaga ng lubusan, walang iba kundi ang Panginoon. Kasi pag nailapit natin sila sa Panginoon, ituturo naman ng Panginoon sa kanila na maging malapit kayo sa magulang nyo. Nakuha niyo po yun? Pag tinuro nyo lang sa sarili ninyo ang inyong mga anak, mga kapatid, ay tayo, limitado tayo, tuturo lang natin sa atak natin, sarili natin. Pero pag tinuro natin sila sa Diyos, malalaman nilang Bible, makikita nila salita ng Diyos. Pag binasa nila yung Ephesians 1:6, ano nakalagay po doon? 6:1. Children, obey your parents. In the Lord, for this is right. Ang Diyos na magtuturo sa kanila na dapat sumunod kayo sa magulang nyo. Nakuha niyo po, kaya parents, alam ko pagod kayo. Pero mga kapatid, mga magulang, mga nanay, nawa, hindi mawala sa imahe ang Diyos. Hindi mawala sa loob ng bahay ang impluensya ng Panginoon. Okay? At ako'y natutuwa, nandito si Ma'am Marnelly, nandito si Ma'am Cynthia, at nakita ko kung paano nila pinalaki ang kanilang mga anak. At alam niyo, minsan, hindi mo lang basta makikita sa araw-araw na, makikita mo sa bunga na. Kung ano na yung naging nangyari sa kanila. na kaya, gusto niyo pong malaman maganda yung proseso, tingnan niyo yung product. Yung pagkain, para malaman yung maganda yung pagkakaluto, maganda yung proseso, tikman mo. Sa marunong tumikim, ay, iba, hindi to tinipid. Ay, tamang ano to, gata. Tama yung dami ng gata. Ano yung pag hindi tama ang dami ng gata? Hindi ako na ano, ma'am. Parang, naano ako, parang malansa, parang ano, di ba? Parang iba yung dati, parang pag-alanganin, ito hindi tinipid sa gata. Yes. Ito. Tikman mo yung resulta, malalaman mo dumaan sa tamang proseso. Kasi hindi naman natin pwedeng husgahan kagad. Minsan, syempre, hindi naman natin kasama lagi mga tao. Si Paul, hindi ko lagi kasama. Si Jeremiah, hindi ko naman lagi kasama araw-araw. Di ba? Hindi ko alam. Ang kasama nila, mga magulang nila araw-araw. Kaya sila ang nakakaalam kung anong proseso ng ang mga anak nila. And they can testify, mga kapatid. Ako, ang nakita ko lang, resulta. Sabi nga ni Ma'am Cynthia, ni Sir Noel, nag-usap kami, gusto ko pag-asawain, ayaw pa nila. yung iba, hindi pa pinag-aasawa, dami ng asawa. Dami ng asawa. Di ba? Madami ng anak. Hindi pa pinag-aasawa yun, may anak na. Di ba, mga kapatid, hindi mga kapatid, hindi ako nandito para makakita, no. Pero yan po yung realidad. Bakit? Meron na tanim na prinsipyo sa kanila. Nasobrahan nga lang atin. Joke lang po. Pero may natanim po na prinsipyo sa kanila na talagang pinanghawakan nila. At by the grace of God, yun ang nakikita ko po. Kaya nandito si Ma'am Marnelly, nandito si Ma'am Cynthia. Sa panahon, napapagod sila. May mga may kukwento sila na ganyan eh. Napapagod sila at kung pwede nilang aminin yung talagang may pangyayari sa buhay nila na talaga namang, siyempre, na-overpower din ng flesh. Tapos pagod ka na, tapos papasaway pa yung anak mo. Di ba? Pero, kaya mga kapatid, sila po may masasabi pagdating po sa bagay na yan. Ma'am Marnelly, magandang umaga po. Good morning po. Good afternoon, ma'am. Morning pa sa amin. Ay, Vera, networking. Ay, nako. Good afternoon ulit sa inyong lahat. Tunay nga po, pagka ikaw ay nanay, ang dami-dami pong ginagawa sa bahay. Ako po, ayaw ko yung inuutusan ko tapos hindi nila sinusunod. Kasi, ano yan delayed obedience is disobedience. Lumaki sila dyan na yan ang paulit-ulit na sinasabi ko na when you delay obedience, you already disobey. So, instant obedience dapat. Kasi wala ka namang iuutos sa anak mo na ikakamatay ng anak mo, diba? Or ikakasama ng anak mo. Sabi ko sa kanya, sumunod ka lang talaga. Katulad nung diba, nung kinikwento nga ni Jeremiah before na yung na-soul win niya, tapos namatay after few months. Kaya yun yung isang awakening sa kanya na dapat talaga sumunod ako Oo nga, buti na lang kahit nag-delayed obedience ka na, ihabol mo, diba? Kasi minsan lang yun although our God is a forgiving God, you don't have all the chances. Kasi na-preach siya ni Pastor, you only have it for a season, for a time. So kung ano yung binigay na oras sa'yo ng Diyos ngayon, yun yung gamitin mo, i-maximize mo.
And by obeying your parents, by obeying God's will for our lives, dun ka pumapasok, dun mo na ma-maximize yung time na binigay sa'yo ng Diyos. So yes, you have all the chances in the world, but you don't have much season and time to do it. So, kumbaga, ngayong season na to, katulad ng pagpapalaki ng anak, yung season na to, iba yung child rearing na nagpapa-breastfeed ka pa dun sa bata, tapos yung marunong na siyang maglakad, tumakbo, iba na rin yun. Pero may iisa po yun na tema, obedience. Kasi, sabi ko nga, 'di ba, inulit-ulit ko to na yung titiisin mo yung iyak ng anak mo sa crib. Kasi alam mong binigay mo na lahat, tas iiyak pa rin siya, nag-iinarte na lang talaga siya, 'di ba? Titiisin mo 'yon a lot of times. Titiisin mo ang scrutiny ng ibang tao, ng nanay mo, ng tita mo, na hindi sila makalapit dun sa anak mo. Talagang inaano ko yan. I-on ko yung aircon, ayusin ko yung crib niya na walang mga pwedeng magtusok sa kanya doon. Tapos tatimeran ko yan. Masyadong regimented ang buhay ng mga anak ko. Nung maliit, sabi nila, grabe, batang-bata pa, tinitraining nyo na magmilitar. Sabi ko, kasi it's for our own good. Kami po ang nag-benefit noon. Nakakaalis ako. Wala pa kaming kotse nun, sir. Pero nakakaalis ako para magbayad ng bills. Nakakabalik ako on time. Minsan, pagdating ko, hindi pa gising si JJ. Si JJ kasi yung talagang naumpisahan. Hindi pa siya gising. So, makakagawa pa ako ng iba pang gawaing bahay. Pag gising na siya, ayun, kinakarga na siya ni Brother Julian, hindi siya umiiyak kasi nga may schedule nga na sinusunod. At first po, syempre, struggle yun. Siguro mga 2 to 3 weeks yun na tinrain namin siya. Mas madali po ang child rearing sa first year ng bata. First 2 years. After nan, mas mahirap na kasi marunong na siya mag-no and yes. At doon nakikita yung ano ng bata, yung ng nanay, tatay at nung nakapaligid, kung i-implement mo ba talaga ang no sa kanya. Kasi, tapos buti na nga lang, may nabasa kami na, yung sabi ko nga sa inyo na book from a preacher din na sinabi niya, ikaw ang nasusunod dapat sa buhay ng anak mo at hindi siya. Kasi minsan maawa ka, 'di ba? Dahil may hinihingi or sabi nga ni pastor nung preaching niya, ay ang cute pagka nagaano siya, 'di ba? Pero it's not cute anymore pag lumaki na siya. Pag kinalakihan na niya. Oh, kaya naalala ko yung ang sarap pong ang sarap mag-rear ng child na ganun. Amen. And hindi ko makalimutan ang amazement ni Pastor Hill noon nung nakita niya si JJ at a very young age na umuupo at kumakain mag-isa. Wow. Tas si JJ didn't grow up in Sunday school because yung Sunday school is sleeping time niya. So nasa loob yan kasama namin. Pag sleeping time na niya, matutulog siya katabi ko. Kasi sleeping time niya eh. Kasi nga regimented ang buhay niya, di ba? Pag gising niya minsan, nagpipreach pa si pastor, hindi pa tapos. So usually po, hindi pa tapos ang preaching ni pastor, gising na siya. Alam naman, dadalhin ko pa siya Sunday school, so doon na siya makikinig. Nung nagpipreach si pastor about alcohol, Mga ilang taon si JJ, no? 3, 4. Ganun siya. Nakikinig na yan siya. Even sa Forever Living na training room, umuupo siya doon 2 oras pag dinadala ko siya. Hindi makapaniwala yung lecturer na mayroon siyang batang attendee na hindi lumalabas sa room. Natutunan niya yun dyan sa loob. Kasi makikinig siya hanggang matapos ang preaching ni pastor. Nung nag-preach si pastor about alcohol, sabi niya, Mama, bakit iniinom nila yung alcohol? Di ba nilalagay sa kamay yun? So sabi ko, ganun po yung ano niya, ganun siya, ganun ka-regimented. Do not be afraid sa mga nanay po. If you want po, I can lend you the book. Hanapin ko lang siya kasi may scientific explanation siya doon and biblical nirelate nung pastor na nagsulat noon. Sinabi niya kung bakit mo kailangan ikaw ang masunod doon sa buhay ng anak mo. And nakita ko po yan ngayon nung lumaki na si JJ at si Jeremiah. Na dahil ako nagpalaki sa kanila, kami hindi man sila perfect na mga bata, pero nakikita ko po sa buhay nila na yung boses naming parents nila ay, of course, they listen to the voice of God. Pero 'di ba, yung application dun sa nakikita nila sa Bible at sa buhay namin, nakikinig sila sa amin bilang parents nila dahil nakasanayan nila na ganun. Amen. Na kami yung first counselors nila after God, of course, na
kung mayroon silang confusion, hindi sila pupunta sa classmates nila. Magtatanong sila sa amin. Amen. Dahil alam nila na yung authority ng Panginoon sa amin, tas papunta sa Kanya. Amen. So, yun po ang ang learning ko po as a mother po. Amen. Alam niyo po, kagandahan sa binanggit po ni Ma'am Marnelly, sa kanila pa lang na-try na. Yung submission. Kaya, pagdating sa ibang leadership na, ng ibang tao, madali na sa kanila. Bakit na-introduce na sa kanila sa bahay? Yung sinasabi ni Pastor, na ang first teacher ay yung magulang. Nakuha niyo po. At kung ano, sabi nga, ang bata, parang isang malinis na papel yan eh. Sabi dati ni Sir Michael, bond paper, na ano mang ginuhit mo dyan, kahit itong ano lang, hindi mo na, kahit planchahin mo, nandyan na yan eh. Nakuha niyo po yun. Could you imagine, sa loob pa lang ng pamilya, na-introduce na yung Panginoon. Siyempre, yung ginamit nila is yung impluensya ng Panginoon. Kaya mas naunawaan nila kung bakit nila kailangan sumunod. Could you imagine? Yun po yung nangyari. Ngayon, mayroon silang mga leader. Kasi pag nagpumasok yan, may teacher na sila. Sila na yung leader. Di ba po? Katulad dito ngayon, si JJ, si Jeremiah, may kanya-kanya na silang leader. Pag dito sa ministry, ako ang leader ni Jeremiah. Ni Jeremiah, si ano naman, si JJ, sa doon, kay Sir Maki sa kabila. At saan pa saan sila membro sa Team Focus, may leader sila. Madali na sa kanila. Ngayon, nag-aaral din sila. May leader din sila, yung teacher po nila. Madali na sa kanila sumunod. Bakit? Unang-una, na-introduce sa loob ng bahay. Yes, sir. Yun ang pinakamaganda po Even doon. sa school po nila, nanonotice po yun ng teachers niya. Amen, Sinasabihan amen. po si JJ na, bakit kakaiba ka dun sa mga classmates mo? Kasi sumusunod, sinasabi nga, nagsisip-sip siya. Sabi niya, hindi man ako sip-sip, ma'am. I just stand for the truth. Tapos nag-o-obey ako kasi kayo teacher eh. So makikinig po kami sa inyo. Amen. Hindi lang po obey ng obey ha. Pinag-aaralan din kung bakit siya mag-obey. Yun ang kagandahan po doon. Kaya mga kapatid, nakita niyo po yung role ng isang nanay. Kasi sa totoo lang, yung tatay lagi na sa trabaho. Nakanya po. Kaya hindi ko naman sinasabing wala dapat gagawin yung tatay, pero tanggapin natin ang katotohanan na ang palaging kasama ng anak ay yung nanay. Kaya napakaganda po pag ang nanay-tatay nagtandem. Na merong command si tatay, meron siyang instruction na gagawin batas ni nanay pag wala na si tatay. Nakanya po. At hindi dapat mag-give in ang nanay, okay, sa anumang gustong mangyari ng anak. Kasi anumang gustong mangyari ng anak, ano namang expect mo dyan? Siyempre, kung ano lang yung gusto nila, kung ano lang yung komportable sa kanila. Ang kailangan nila, ang dapat may patupad, yung kailangan nila. Marami silang gusto. Baka hindi mo kayanin lahat yan pag inumpisa mong bigyan yan. Pag nagbigay ka, nag-yes ka sa kanila, aba, the following question, yes ulit yan. The following question, yes ulit yan. Yes ulit yan. Pag nag-no ka, kalaban ka na ng anak mo. Kaya sa paumpisa pa lang, okay, kung nararapat naman, mag-yes. Kung hindi, no. Learn to say no and learn to say yes sa inyo po mga anak. Huwag kayong matakot. Sa kadila ng, that's the best time to train them. Yung sa panahon na sila ay alam nila na alam nilang sila ay tatanggap pa lang. Nakanya kasi pag lumaki na yan, lahat may nakapag-aral na sa labas, feeling niyan mga yan, may ano na rin. Pero at least bago sila dumating doon, meron na silang standard sa buhay nila. Yan ang pinakamaganda doon. Kaya could you imagine, pati teacher ng anak nila JJ, nagugulat. There is something sa batang ito Parang kakaibang nila lang. Hindi naman po yung multo naghiwala yung katawan. Ano pa man. Hindi po, kakaiba po. Totoo po yan, madidistinguish nila. Madidistinguish nila. Naalala ko yung nag-apply ako ng trabaho kasi nag-apply ako, nag-working student ako, ma'am. Kasi medyo, nag-working student ako, nag-apply ako sa Jollibee. Nag-apply ako sa Jollibee dito sa may Shell C5, kung alam niyo po dyan, sa may tapat na McKinley. Diyan po ako trabaho. Ang dami namin, I think 70 ba kami na nakapila, applicant. Yung sineshare, siyempre nandun kami sa labas, naka-transparent glass naman yan. Kita sa loob pag in-interview ng manager na naka-assign na mag-interview. Aba, pagdating sa akin, nagulat sila paglabas ko. Tanong nila sa akin, bakit yung manager mo yung nag-oo? Ako pala nagsishare. Sinishare ako ng manager. Kaya nagtataka sila, bakit para ako nag-i-interview sa manager? Kaya after noon, pagpasok ko doon, natanggap ako, 7 kaming natanggap lang. Sa dami na yun. 7 po kami natanggap at nagugulat na, bago-bago pa lang ako dito, ma'am.
I think mga 2 years pa lang ako dito na, magto 2 years pa lang. Bago-bago pa lang ako. Yung gupit ko, lahat, kilos ko, syempre, lalo mabagong-bago, sigasig mo talaga. Talagang kung anong ginagawa dito, parang gusto mo lahat i-apply. Ay, talaga na ano sila, nagugulat sila. Ako na lagi ang taga bukas sa panalangin. Tapos parang ibang trato nila. Parang ano ba, parang mayroon silang respeto. Opo, may iba, parang hindi ito basta-basta. Parang ganun po. Kaya nakita ko, iba talaga yung training. Pagka dito sa church, talagang makikita mo yung impluensya ng Diyos talaga. Talagang gagawin kang kakaiba. Kasi kakaiba yung sistema ng mundo. Magiging kakaiba ka rin pag ikaw naman ay nagpasakop sa sistema ng Panginoon. Kaya mga kapatid, pinakamaganda sa bahay pa lang, na-introduce na, ngayon, nasa trabaho. Nasa school, mga kapatid, nadidiscern nila yan. Hindi man yan ligtas, pero may discernment din yan. Bakit? Expose sila sa mga ganitong bata. Hindi sumusunod, expose sila sa ganito. Tapos bigla na lang, parang may isang bata na hindi, wala nang question, wala nang sumusunod na lang. Aba, talagang kakaiba po yun. Okay? At maraming salamat po, Ma'am Marnelly. At ganoon din po kay Ma'am Cynthia. Ma'am Cynthia Gumabay, Ma'am. Magandang umaga po. Apon po at naniniwala po ako si Ma'am Cynthia. Marami pong may babahagi po sa atin pagdating po sa bagay na yan. Ma'am Cynthia. Opo, nung last Sunday talagang nag-strike sa akin yung mensahe ni Pastor. Marami siyang ibinigay ng mga pointers pero nag-strike sa akin yung magiging katiwala tayo ng ating Panginoon sa mga anak Amen. natin. Yun. Sabi Amen. niya, a mother is God's extension to a child. She is appointed by God to take His plan. Sabi ko, itong nag-reach na ako ng 60, sabi ko, another journey of my life. Kasi kagabi, nagkaroon kami, ka-video call namin si Pauline. Ayan, syempre, napag-usapan kung ano yung nangyari nung nag-transpire nung Sunday. Ang nakakatuwa, may na-reveal sa akin na hindi ko alam na yun na pala ako. Kaya, sabi ko, grabe yung natin ngayon magiging topic. She opened her mouth with wisdom and in her Amen. tongue is the law of kindness. Ano ba yung kindness? Ito yung pagsasalita natin. We were, as Christians, dapat tayo ay guided by kindness. Kung paano natin makikita sa atin yung Panginoon sa loob ng tahanan bilang isang ina. Sabi ko, oo nga, tama si Sir RG. Kapag galit ang ina, yung, hindi naman sa talagang nagalit, kundi yung pagpagod na, diyan na, tatama na, mag-i-strike na, andyan na, tutubo na yung mga sanga-sanga ng dila, na kung saan minsan hindi na natin ako control. Sabi ko, kagabi, habang nag-share kaming mga ladies, wala siyempre si Brother Noel, nasa Tarlac, para na-open yung mouth ko, yung mind ko sa sinabi ni Teresa sa akin, Mama, minsan maging careful ka doon sa action mo, sa gesture mo, maging reserve ka. Kasi oo, hindi talaga. Yun yung pagkon ko sa kanila. Sabi ko, maging reserve kayo pag alis sa Binalik, Mama. oo, nung mga bata pa sila, yun yung paggurong ko sa kanila. Sabi ko, huwag kayo na magsasalita na yung hindi kayo igagalang na porke sasabihin sa inyo, babae lang to. Hindi. Ipakita nyo na nandun yung Christ-like attitude sa inyo sa pagsasalita at saka sa gesture. Amen. Ito si Tricia, talaga lumaki siya na may pagka-reserve. Ito si Pauline, parang si Noel na may pagkagalaw-gaw. Parang ganoon, sabi ko, ito na nga, dalawang ipinagkatiwala sa akin, pero mothers, alam ko maunawaan niyo ako. Iisa yung training, iisa yung Amen, salita, amen. iisa yung church. Kaming dalawa lang ni Brother Noel ang nagpalaki, meron mang kasama sa bahay, pero nung mga bata pa yan, hindi namin hinahayaan na sa kabilang bahay, nandun yung mga in-laws namin, pero ang instruction namin sa kanila, walang papalo sa mga anak namin habang wala kami. Para isa lang yung magiging guide nila kung bakit pinalo. Talagang wala. Sasabihin nyo lang sa amin kung ano naging kasalanan, kung ano nag-transpire sa buong maghapon dahil nag-work pa ako noon eh.
At kami na yung papalo, maipaliwanag namin na kaya dapat paluin may kasalanan at ano ang katumbas kapag sumunod. Amen. Amen. Yun yung naikuha namin sa mga bata. Tapos ngayon, bumabalik sa akin, sabi ni Tricia, Mama, para anang si Papa. Sabi ganyan, wag kang ganun, Mama. Sabi ko, oo nga. Parang na-open. Pero hindi, sa totoo lang parang nakon ako kay Tricia. Para sumama yung loob ko. Sabi ko, ano ba to? Sabi ko ganyan. Pero eventually, na-realize ko, nagkon nga ako talagang nilay-nilay talaga ako kagabi. Honestly, sabi ko, Napuyat pala to. Oo. Hindi, sa totoo lang, sabi ko, ay, gano'n na pala ako. Hindi ko pala nakikita, hindi ko nararamdaman na yung paano ako pala magsalita, paano ako mag-gesture. Pero sa akin kasi, gusto ko yung madali akong malalapitan ng tao. Ayoko, kasi talaga ako personally. Yun yung talagang ako nung unang dumating dito sa CSI. Hindi ako pala kwento, hindi ako clingy sa Ngayon, tao, ma'am, parang hindi ka na ganyan. naubusan ng kwento, ma'am, no? Oo. Hindi talaga. Naniniwala ako na noon na one word is enough for a wise man. Yun yung natanim sa akin o tinanim ng tatay ko noon, salita ng tatay na huwag kang maraming i-direct mo na agad at yung kung puntos na yun, i-diretso mo na. Yun lang. At kung mauunawaan, kung matalino yung kakausapin mo, Direct to the point. oo, wag naman takles. Kung may wisdom yung kakausapin mo, maunawaan niya yan sa isang salita lang. Pero ngayon, parang namamalayan ko ganun. Sabi ko nga, hindi naman yun yung motibo ko. Ang motibo ko, para maging, kasi katulad niyan, nakapaghawak din ako ng tao nung nagtatrabaho ako. Hindi lang minimum, hindi lang ilan-ilan na tao, malaking tao. At bawat isa, may ititreat ka differently and everyone is unique para sa isa. Di, sabi ko, di lalo na yung mga anak ko, pareha sila, ganyan. Ito naman po, Lynn, oo nga ma. Sabi ko, ano ba yan? Pinagtutulungan ako ng dalawang ito. Baka nag-usap mo naman bago ka kausap. Hindi naman, oo. Dahil noon lang kami nagkausap. Amen, amen. Sabi ko, kailangan nga pala na bantayan ko rin ako, sarili ko, maging mindful din ako sa sarili ko. Hindi naman sa yung iiwas sa akin iba, kundi malaman ko na yung sasabihin ko pala ay with kindness. Ayan, ganyan. Amen, Kasi amen. minsan na over familiar tayo. Yun, Alam nyo ba, amen. yung nakikipag-usap tayo sa bawat isa na ang akala natin okay na yung salitang yan, mauunawaan niya na yan. Pero hindi pala Kailangan pala malaman din natin, ititreat natin differently ang bawat isa. Amen. Kung siya ganito, dapat apply. Kumbaga nga, sinabi rin ni Pastor, na bawat anak, iba-iba yung application ng disiplina. Iba-iba. Sabi ko nga, ngayon, yung dalawa ko, magkaiba talaga yung pag-treat ko doon sa dalawa. Si Pauline, siguro dahil matanda, mas older than Tricia, at saka na-expose na rin siya sa iba't ibang tao, na iba talaga yung naging training. Hindi, sa totoo lang, iba pa rin yung training din ng matanda. Ewan ko yung mas matanda, parang mas mahigpit tayo Si Noel, grabe. Mahigpit yan kay Pauline. Tapos yung kay Tricia, parang hindi ganun kahigpit. Pero magkaiba pa rin talaga yung naging resulta. Sabi ko si Pauline, kapag nagsalita yan, yung pabiro nga, sabi ni Sir RJ, pabiro siya, pero malalim yung pagkatao niya. Tumatanim pala yung mga sinasabi at yung mga nakikita niya. And so with Tricia, ganun din. Pero magkaiba na yung isa medyo outspoken, yung isa medyo may pagkatimid. Kaya talagang different yung pag-treat natin sa dalawang bata niyan. Pero iisa lang yung magiging conclusion natin dyan lagi Yung mailapit natin sila sa Panginoon. Amen. Yung feel Amen. nila sa Panginoon na lalaki sila at magkakaroon ng pamilya, magpuproduce ng next generation ng God-fearing na mga anak. Amen. Kaya yun din nga, lagi rin ang panalangin ko sa Panginoon na magkaroon ng partner ang mga anak ko na God-feering man Yun. who will Amen. build a God-fearing family. Wow, amen. Amen. Mga kapatid, yung tinutukoy ni Ma'am Cynthia kanina na magkaiba yung trato sa kadahilan ng magkaiba naman, hindi naman dahil sa ini-spoiled niya yung isa, hindi po ganoon ang ibig sabihin. Ang ibig sabihin lang po, syempre, totoo yan, may magkaiba silang kalagayan Kumbaga magkaibang sakit. Na kanya po, hindi naman pwedeng pares biogesic. Na kanya po, pero ang isa, pares gamot.
Nakaya niyo po, ang pinakapunto, parehas gamot. Kaya mga kapatid, alam niyo po, yan, si Tricia, si Pauline, ay makikita mo kasi sa isang bata na mayroong authority. Nakaya niyo po, madaling ma-discern, madaling ma-discern sa bata na mayroong authority. Madali lang din ma-discern pag walang authority sa bahay. Kaya mga kapatid, dapat pag sila humarap sa ibang tao, mararamdaman ng ibang tao na may authority ito sa loob ng bahay. Nakaya niyo po, kaya ang balik palagi kasi sa magulang eh. Di ba? Ay, ayan pala yung anak ni ano. Totoo yan. Ay, yan pa yung anak ni Noel. Yan po, yung nanay ko po ay respetado po siya sa amin sa Batangas. Amen. Kaya pag nalaman, ay, yan yung anak ni Tonet. Ang bait-bait niya. Sa tutulong kahit di na ako mabait. Ang bait-bait. Opo. Yan yung legacy ng magulang eh. Opo. Yan yung anak nila Tonet. Ay, maayos siya kasi mahilig nila. Chess, parang ano ba? Yung chess, mga ano ba? Hindi mahilig na mabarka-barkada ng ano. Yung unti-unti na nakita ang katawan ni Brother RJ. Siyempre, wala pa naman kami just doon. Pero mga kapatid, nakikita talaga yung magulang. Yeah. Kahit dito sa Virtuous Woman, pansin niyo po ba na nire-respeto yung asawang lalaki dahil sa kanyang asawang babae? Yeah. Yung maging yung anak, nakikilala yung mga anak dahil sa nanay nila. Kaya mga kapatid, could you imagine? Kaya mga nanay, maaring nakakapagod, may ginagawa po kayo. Pero mga kapatid, maganda yan yung ginagawa ninyo. Tatrabaho kayo, naglalaba kayo. Ginagawa ninyo, dapat yung gawin. Nakikita yan ng anak ninyo, balang araw tutularan nila. Pero huwag niyong aalisin ng Panginoon. Yeah. Pwede maging masipag yung balang araw na walang Diyos. Yeah. At pag nagkaroon yan, ipagmamayabang niya anong mang meron siya. Kasi nakita niya, trabaho pero hindi niya nakita ang Diyos. Kaya salamat si Ma'am Marnelly, si Ma'am Cynthia, may mga ginagawa, pero mga kapatid, hindi nila napabayaan na introduce ang kanilang mga anak sa Diyos o ma-introduce ang Diyos sa kanilang mga anak by the grace of God. Do you imagine? Kaya mga kapatid, alam niyo po, ang sarap, nakakatuwa yung isang tao na alam mong mayroon talagang mayroong standard sa buhay. Hirap yung parang walang standard, ma'am. Totoo yan. Yung yes lang ng yes, no lang ng no. Yung sinasabi ng Wala. Bible, the It simple goes. believeth every word, Oo. but the prudent man looketh well to his going. Mag-isip muna siya, teka lang, hindi. Yung Yung parang ipa na kung Opo. saan dadalhin. Yung simple man sabi ng Biblia, yung prudent man, teka lang, pag na-discern niya mayroong evil, and he hide it himself. But the simple pass on and are punished. Anong sunod nun? Punishment. Tuloy-tuloy lang eh. Nakaya niyo po, sino ngayon ang magbibigay ng awareness sa kanila? Kasi yung prudent sa Bible, cautious. Sino ang magbibigay ng awareness sa kanila? Yun yung trabaho ng magulang. Speaking of awareness, sir, yung mga, siyempre sa school ni JJ, alam nyo naman, ang daming mga aktivista, di ba? Yes. So, ang pang-come on nila, parang nag-i-invite lang sa church na, ay, attend ka lang Opo. ng Zoom meeting. So, buti na ito talaga si JJ, nag-open up sa amin. Sabi namin, wag ka mag-a-attend ng Zoom meeting kasi isang patak yan. Ano yan eh? You're giving the devil an inch and a foothold. Don't Apo. give the devil a foothold, sabi namin. Kasi kahit gaano ka pakalakas, wag, sabi ko. Kasi mas marami yan sila doon. Pagpasok mo doon, mamaya magbibilieve ka na dun sa sasabihin nila. Diba? Doktrina yan, ma'am. Doktrina. Doktrina. Sabi ko, hindi. Tapos nung nga, nakita siya ng teacher niya, sabi na, Jay, pasok ka, Jay, kasi nakita namin para at least maayos. Kasi nakikita nila, nagsiserve talaga si JJ. Alam niyo po yun, kapag may mga nagtumutulong siya sa school without kahit hindi siya officer. Sabi namin, hindi, wag ka. Kasi alam namin na ang student officers dyan, yan din ang magli-lead sa mga ganyan-ganyan dyan. Opo. Buti na lang nakikinig siya, sir, kasi kahapon nilabas na nung school yung eto na ang mga estudyante alam mo yung mga word na pang-aktivista na yung mga leader lang sabi opo. namin, imagine masama ka dyan, hindi naman yun ang belief mo, sabi namin. Wow. Sabi namin, Lord, salamat talaga for the Amen. wisdom na binigay mo. Amen. Sabi namin, sabihin mo sa teacher mo, magsiserve ka pag may free time ka, hanggang kaya mo, pero hindi ka sasama sa organisasyon nila dahil delikado malabel ka. Imagine, paano kung ikaw yung kilala mo, first name niya yung name ng tatay niya, di ba? Ay, sundalo po. Makikita na, anak ng sundalo to, bakit ganito?
napasama, di ba? Pero Sabi marami namin, po nangyayaring ganyan. maraming ganon. Kaya nagpasalamat po talaga kami kagabi nung pinakita niya. Tingnan mo naman yung description kasi hindi mo control ang description sa press release. Hindi mo naman pwedeng sabihin na, itong isang ito, hindi naman kasama dyan. Sabi namin, buti na lang talaga, hindi ka. Kasi naano sila, na-amaze sila sa service niya. Akala niya gusto nila ng posisyon. Yung bata, si JJ. Niya, hindi, ginagawa naman natin sa church yan, di ba? O pag may pinapagawa, tumulong kayo. Katulad nung Christmas presentation, ganyan, tumulong siya. Pero yung mga kailangan ng mga paano, ng mga, ito mga i-set up, ganyan ba? Sabi namin, grabe ang Panginoon sa'yo na sa Amen. pagpoprotection po-protect sa'yo. Amen. Hindi ko talaga ma-imagine yung description. Pero si Si- Tricia na-involve sa ganyan. Oh, hindi talaga, na-involve na siya. Nakasali na siya sa school org na kung saan ang pang-front ay yung mga school activities. Sumali siya kasi competitive yung batang yun. Sumasali siya sa mga gano'n na magiging additional credit niya sa grade niya. Na-involve na talaga siya hanggang dumating nga yung time na gabi na siyang umuwi. Hinahayaan lang niya na kahit napalo na siya ng papa niya, na doon siya nakaramdam talaga na, imagine Trisha, malaki na, kuha na siya. Gagraduate ng senior high. Papasok ng college. Gagraduate ng senior high, aiming siya dun sa mga highest honors na dapat na ma-receive. Oo, alam niya na kailangan niya yun. Di nag-involve siya, ganyan, hanggang sumasali siya, pero ewan ko pinagsabihan na namin, pero nag-involve pa rin siya. Na-indoctrinate. Tapos, ito, sa bahay, pag nagkwekwento siya, mama, ganito, parang political ang dating nito, Ganyan talaga. Di sabi ko, di kinuhan ko, sabi ko, anak, parang ganito, ganyan. Hanggang ang ginawa ko, sumama ako sa school sa kanila, nung practice nila, ng isang event nila, tapos inalam ko sino itong pinaka-leader, president ng org na yon na isa sa mga professor ng school. Kumbaga, madidisib ka talaga Ang magulang talaga, kailangan ng personal na pagtingin mo sa anak mo. Doon ko nakita na, doon ko talaga nakita na kailangan talaga na may personal touch ng magulang. Kasi kung hinayaan ko lang yung anak ko, nagtiwala ako sa kanya. May tiwala ako sa anak ko. Pero sa gagawin ng diablo sa kanya, wala akong tiwala. Kaya pumunta talaga ako sa school, nanuod ako, ganyan. Grabe, sabi kong ganyan. Tapos inalam ko, yung org na ito, itong taong ito, ay ganyan pala talaga hanggang lumabas ng bandang huli. Natuwa si Tricia sa amin. Sabi niya, Mama, Papa, talagang sa bibig niya nanggaling, buti pala hindi ako nag-involve doon. Kung hindi pala, amen. sabi niya, ang dahilan niya, kasi yung mga classmate ko, mas lalong bumaba yung grades nila dahil kinukuha ng org na yun yung oras nila. Ang ganyan. Yun yung sinabi niya. Buti pala, Mama, nakinig ako sa inyo. Ang ganyan. Amen, Hanggang natuwa amen. ako. Kasi kung na talaga siya. Tapos nun yung time na dito, meron yung nag involve na parent na yung Nawala ang nanay. nawala yung bata. anak Oo. na itinatwa na. Mm. Parang naririnig-rinig ko na yan noon kay Dresha. Parang hindi direct, pero yung conclusion, parang doon ang mag-a-arrive. Kaya sabi ko, Panginoon, talagang binibigyan nyo ng wisdom ang mga Amen, magulang amen. para gabayan yung mga anak natin. Kaya yun lang i-lead natin yung anak natin. Tayo pinagkatiwala talaga ng Panginoon ng mga anak na kung saan yung plano ng Panginoon nasa ating mga kamay. Kaya wag nating i-withhold yung blessing na yun na ibinigay sa ating pagpapala na wisdom na magmumula sa Panginoon. Amen. Kaya sabi dyan ng verse 27, she looketh well to the ways of her household. Kaya mga kapatid, walang masamang magtrabaho, magsumika, pero wag niyong pabayaan ang pangangailangan espiritual ng inyong mga anak. Kasi kailangan talaga may nagmo-monitor sa kanila. Alam niyo po dito sa Villamor, Ma'am Cynthia, meron ako diyang dinadala dati dito na journalist siya, nag-aaral siya sa isang kilalang eskwelahan. Aba, nadidiscern ko sa kanya. Pag nagsasalita, medyo siya sa mga ni Pastor. Tapos nag-join sa amin nila Sir Kang, dati Sir Kang ang leader namin. Kaidaran ko po siya, ma'am. Ay talagang journalist, ma'am. Kada sulat at preaching, ang bilis magsulat.
Ay, talaga halos lahat na susulat niya talaga. Tapos pag-meeting namin, pero ano niyo po, tuloy-tuloy siya. Nataniman siya ng prinsipyo. May nakaraan nag-chat sa akin, Sir, kinakamusta ko. Sir, dito bisa na po ako sa preacher, sir. Alam niyo po, pagpunta ko, kilala po yung, sandali po yung lolo niya. Pag-alis niya, sabi ng lolo niya sa akin, Sir, may pagtatapat ako. Siguro nagtiwala na yung lolo. Yang apo kong yan. Leader yan, activist. Leader yan. Leader po siya. Leader yan. At ang kinatatakot ko, baka bigla na lang yung umakyat. Mamundok ba? Baka bigla. Bakit? Iba na ang doktrina. Hindi ko na masawata. Ito pala ang sinasabi ko sa lahat ng nanonood ngayon na may college students. Tanungin nyo ang mga anak nyo kung ano ang kanilang sinasalihang organisasyon. Right. Nako. Wag na wag po kayong magtiwala. Even high school pala, senior high, nag-uumpisa na silang magre-recruit dyan. Dati college lang. Pero ngayon, Opo, nag-umpisa senior ng... high, grade 11. Indoctrination po, una-una, Zoom meeting lang. Ganyan lang. Kung hindi strong ang foundation ng anak nyo, madadala sila. Kasi hindi naman yan, at first, hindi naman yan agad-agad magtatanim sila ng hatred. Organized din yung mga yan. Saka Organized ang hindi mo tinatanong mahalata. nila. Hindi mo mahalata. Hindi mo Yan Pasok naman ka ang na. works ng devil, ipakita muna. Deception talaga. Oo. Yun yung term ni Ma'am Akala Cynthia. maayos. Kala mo okay, di ba? At Oo. first, wag po. Sabihin nyo, oy, anong sinasalihan mo, anak? Kung mapupuntahan nyo, eskwelahan nila, puntahan nyo po, tignan nyo, katulad nung ginawa ni Ma'am Cynthia. Kasi po, before it's too late. Before it's too late. Kawawa po yung mga anak natin. Anak na sila ng Diyos, na-save na, tapos kukunin pa ng Diablo dahil Amen. dyan sa kanilang Amen. mga mali Amen. na belief. Ang Amen. pinakamasakit pa man din sa ina, yung makitang yung anak ay naligaw na. Nako. Bago pa man dumating yun, nako, nandito I-guide pa lang mo na. tayo naglalakad pa lang, gabayan na natin. Mahirap na kapag, Kasi mahirap, nakakatakot. pinabayaan mo. Tapos yung naligaw, sisisihin mo. Ay, Totoo. bakit? I-guide mo. Malaking talagang factor na may magulang Opo. na gagabay. Kaya sabi dito, Huwag she puro looked trabaho. well. Oo. She looked well to the ways of her household. Totoo. Yan, the best po niyan. Okay, kaya mga kapatid, ano niyo po, maring hindi pa nangyayari, pero pag nangyari, nako. Hindi Mahirap, ko oo. mahirap na saka natin maalala yung mga pinag-aaralan Totoo natin. yan. Hindi ko ma-imagine kung halimbawa nag-work ako ng time na yon, ay hindi ko yun makikita. Kasi magpo-focus ka sa trabaho eh. Ang aim mo lang maibigay yung pera, yung needs materially na anak. Ay hindi, more than that ang ibibigay ng Panginoon. Amen. Kung talagang gagampanan natin yung ating position sa harapan ng Panginoon. Amen, amen. Kaya mga kapatid, yung simbahan, yan po ay hindi po ninyo kaaway, yan po ay katulong po natin minsan. Parang ang dating sa atin, maging sa ating mga anak, parang ang higpit naman dyan. Pero yung sasabi niyo pong higpit na yan, alam niyo kung bakit nagiging mahigpit? Sa kadila ng hindi yan ang nakasanayan natin nakikita ng sistema ng mundo. Nakanya po, sa school, may ibang sistema. Sa totoo lang, sa mga bahay ngayon, may ibang sistema. Kaya yung sistema ng Panginoon sa pamamagitan ng simbahan, mahigpit talaga ang dating. Pero saan yung protektado? Saan yung protection? Andun sa church. Andun sa tinuturo sa salita ng Diyos. At balang araw, yun yung magbibigay sa iyo at magpupush sa inyo, mag-testimony ka na buti na lang ang anak ko nasa church, buti na lang ako ay nasa church, buti na lang meron kaming guidelines na nagmumula sa salita ng Diyos. Oo, yung iba proud na sa magagandang school ang kanilang mga anak. Lalo na yung sinabing, eto, mabibigkas ko ba yon? Kasi ito ang Huwag sabi natin ni bigkasin Sir. yung school, pero Pero kilala ito talaga sabi yan. ni Sir Andy Opo. ha. We parents must have a personal touch o pakikialam sa ating mga anak. My daughter na nag-aaral sa yang school na yan, I used to check her posting and checking Diyan the nag-aaral profile yung aking sinasabi kanina. of the persons and organizations. Ayan, totoo yan itong sinabi ni Sir Andy. Kaya si Sir Andy talagang ginaid ng Panginoon na nandito, talagang personal, na hands-on siya sa kanyang mga anak. Totoo yan. Talagang pagdating dyan, ay talagang nagulat talaga ako nung kinausap ako ng lolo. Siguro, tagal lang ako napupunta doon, pero kinausap ako, din na nakapagtiis. Kasi kaya pala laging wala, ma'am. Pupunta ako, laging wala. Nasa Ito po probinsya, ngayon? kakakasal niya lang eh. Ay, amen. Ano siya? Hindi siya naman ano, namundok dati, na. ganun siya. Ah. Medyo ano siya, medyo tabi,
Tapos talagang siya, talagang journalist na talaga. Confused sa Ano pagkatao talaga. niya dati. Pero biyaya Amen. po, kinasal. Kinasal. Isa pa sa Amen. preacher ngayon. Wow. At nagpapasalamat siya sa natutunan niya dito sa church. Ayun. Amen. Iba Isipin talaga niyo yun, pag ha? natanim. Apo. Grabe yung tungkulin natin bilang mga Kristiyano, no? Apo. Yung mo talagang mag-win ng soul. Amen. Di ba? Kung hindi yun na-win, hindi yun na Apo. taniman ng salita ng Diyos, ay baka ngayon, Hindi, namumundok ano nga na lang yan. siya sa born again, yun siya napunta. Pero kaysa namapot na doon sa ano. Oo. Kasi namundok, di ba? Oo. Apo, Hindi sa- naman tayo nang huhusga ng ibang denomination. Pero yung ano nila, Pero, sir, yung lolo, yung may kaya sila po eh. Mm. May kaya po sila dyan sa Villamor, sa bandang 827, parang gano'n. May kaya po sila dyan. Sabi niya, tanggap na nila ba? Parang ano, kaya ang inaano nila sa akin. Sir, kausapin mo. Amen. Kaya pag naglalakad kami yan, ang kagandahan sa kanya, nagtatanong at nakikinig talaga siya. Apo, ang Amen. leader namin dati dito, Sir Kang, usok pa yung fellowship. Pagkatapos yan, fellowship. Kada sulat din, salita ni Sir Kang. At least naagapan. Opo, kaya pero biyaya. yun yung sinasabing knowledge, Mm. it Oo. puff up. Kumbaga, Pero kailangan talaga ng wisdom. Yes, opo. amen. Kaya mga kapatid, ito napasadahan natin yan kasi in connection yung pinag-uusapan natin mga kapatid at makita natin yung napakalaking responsibility ng isang nanay. Opo, at may leader ng tahanan pero wag natin iasa lahat sa leader ng tahanan kasi meron silang specific na trabaho at kayo din po. Okay, pero isa lang ang adikain, ilapit ang inyo pong anak sa Panginoon. Dapat walang sisihan. Dapat walang sisihan. Ikaw kasi hindi. Dapat magtulungan para walang sisihan. Okay po, kaya ayop, and I do believe mga kapatid, itong pinag-uusapan natin ay isang malaking paalala. Mga kapatid, isipin nyo, ano rin naman, wala namang akong against, mag-aaral sila mabuti. Talagang all out tayo, grabe na. Kaya minsan naglalayro na sila sa church dahil sa pag-aaral nila. Mga kapatid, parang hindi ata tama yun. Kasi ang pag-aaral, blessing ng Panginoon. And if that is God's blessing, dapat hindi yan magpupush para malayo sa Diyos. Dapat lalo pang magpupush. Ipaliwanag natin mga magulang, kayo po mga nanay na laging kasama po sa bahay. Anak, blessing ng Panginoon yan. At yung blessing ng Panginoon, huwag mong gagawing dahilan para kontrahin ng Panginoon. Ang blessing pinasasalamatan sa nagbigay. At hindi ginagawang sandata para mag-against sa nagbigay o mawalan ng time sa nagbigay. Nakuha niyo po yan. Minsan, kailangan nila ng paliwanag. Sino magpapaliwanag doon? Sino magpapaliwanag? Do you think may papaliwanag yan ng mga instructor nila? Do you think may papaliwanag yan ng mga klase nila? Sino magpapaliwanag? Si Papa? Yes, papaliwanag di Papa. Pero sinong laging kasama sa bahay ng anak? Ang nanay. Narinig na nila sa tatay, narinig pa nila sa nanay, narinig pa nila sa church kasi lagi mo silang pinagsisimba. Amen. Anak niyo po, sa pamamagitan niyo mga kapatid, meron kang malakas na amen sa dulo. Naniniwala ko, may amen si Ma'am ngayon, may amen si Ma'am Marnelly ngayon, na hindi nangyari yon kundi sila tumindig sa salita ng Diyos. Amen. Biyaya. Nanay sila, may emotion, pero biyaya ng Panginoon, pinangunang salita po ng Diyos. Amen. Ay, yun ang mga kapatid na pinakamaganda. Ang saya kaya ako, ewan ko, kung wala ako sa church, tatamniman ng prinsipyo, asan kaya ako ngayon? Nakanya po, hindi man ako yan, hindi man ako mamumundok. Pero isa ako sa problema ng ating bansa, ng ating community. Baka isa ako dyan sa naglalakad na parang itik. Parang iniisip ko tayo, parang hindi naman natin. Pero hindi natin Mahabang buhok, iba-ibang kulay. Okay, kaya mga kapatid, nangangailangan ng paggabay ang mga anak natin. Huwag lang provide ng pangailangang pinansyal, material. Mga kapatid, yung pinoprovide mong pangailangan ng pinansyal, material, mapapawalang kwenta lahat yan pag hindi maayos ang kanilang spiritual. Nakanya po, kaya pag maayos ang kanilang spirit, pag nagkaroon ng blessing, kaya nilang i-manage na maayos. Pag nagkaroon ng lahat kaya nang i-manage pag sila ay maayos spiritually. At sino mag-introduce sa kanila? Ang mga magulang. Okay, kaya mga kapatid, ako'y naniniwala na ang programang ito ay naging blessing po sa atin. At it's already 1:13 at medyo sumobra lang po tayo ng konti lang naman. Okay po, magtatapos tayo ng 1:15. Ma'am Marnelly, sasabihin po kay ma'am. I just want to say thank you Amen, sa lahat na amen. nanonood. Kay Ma'am Imelda pala kanina hindi ko nabate at kay Saysay. And ang mga classmates ko sa class committed. Nakita ko si Ate Liza, si Ate Rose, si Ma'am Roysan. Good afternoon sa inyong lahat na nanonood dyan. And iiwanan ko po kayo dun sa
Proverbs 6:20. My son, keep thy father's commandment Yun, and amen. forsake not the law of thy mother. So, tayong mga mother, saan manggagaling ang law na ituturo natin sa ating mga anak? Ito'y manggagaling sa salita ng Diyos, sa mga preachings na naririnig natin. Amen. Huwag tayong magsawa na turuan ng ating mga anak. Although sabi nga ni Sir RJ kanina na minsan talaga nakakapagod, nakakasawa kasi ulit-ulit. Parang sinabi ko yun kay Jeremiah minsan. Sabi ko, alam mo, yung ulit-ulit, nauulit lang yan kapag hindi mo tinandaan. Pag tandaan mo na yan, another lesson na. Pero pagka hindi mo yan tinandaan, the lesson never stops. Pero ngayon, ma'am, at least mapagod ka ngayon, may lakas ka pa. Pangit ito, yung wala ka ng lakas, doon ka pa mapapagod kasi wala na. Too late na. Too late na. Diba? Kaya ngayon, wag magsawa. Huwag magsawa. Amen. Tayong mga nanay dahil in due season, you will reap if you faint not. Isipin niyo, ma'am, kung ang nanay magsasawa, sino pa magtsatsaga sa anak? Oo, kawawa naman. Totoo yan. Sige nga po. So, Kaya, see you again po Amen, next week. amen. Dito pa rin po sa The Baptist. Amen. Ma'am Cynthia. Ang buhay, blessing. Blessing or cursing lang. At yun yung sabi, blessing if you obey, and curse if you will not obey. Kaya, do not turn blessing into cursing. Let us obey God. May matindi yung preaching, hindi ko makakalimutan yung preaching ni Pastor about the blessing turning into cursing. At kaya mga kapatid, wag sana mangyari yun. Blessing yung anak. Amen. Blessing na nandyan yan. Ay pangit yan na maging curse ang buhay mo pag hindi mo sila nag-guide. Kaya sila yung blessing. Ngayon, naniniwala ko si Ma'am Marnelly, si Ma'am Cynthia, nakikinabang ng blessing ngayon. Amen. May totoo silang ngiti. Hindi ko sabing wala na silang problema sa anak nila. Pero mga kapatid, hindi nawawala yan. Pero mga kapatid, iba yung alam mo na problema, nakasama talaga yan dyan. Pero alam mo yung problema na bunga na hindi mo pinakailaman ng anak mo. Magkaiba yon. Okay, kaya sana po ay meron po tayong natutunan sa ating pumahal na Pastor. Maraming salamat po, Pastor, for allowing us to be a part of this program. At ang programang ito ay nagiging blessing sa ating lahat. Hindi lang po sa inyo, maging po sa amin ay nagiging malaking po pagpapala. Kaya sa lahat po ng nanay, muli po, belated Happy Mother's Day. Every day is a Mother's Day para po sa mga anak na may totoong pagmamahal sa kanilang mga magulang. Amen. Amen. Kaya sa mga regalo na natanggap po ninyo mga nanay, maring hindi man yan expensive, pero yan ay nanggaling sa inyo po mga anak. Ay mga kapatid, mga nanay, pasalamatan niyo sa Panginoon. Blessing yan. Dito, sabi ko sa juniors, kahit dito po, sige, in-encourage ko 2 weeks before the Mother's Day, in-encourage ko na sila mag-prepare ng regalo para sa mga parents ninyo. Kung hindi nyo man sila mapupuntahan doon during the service, after the service, kala naman magulang nyo, wala. Pero sasalubungin nyo sila ngayon. Ma, this is for you. I love you so much. Mama, chup-chup. O, diba? Ay, sabi, alam niyo po, dito ginagawa natin lahat ng kapamaraanan just to challenge them to do what is right. Ako niyo po, ay pinapalakas ang loob. Mga paakyat-akyat dyan ni Pastor. Alam niyo, hindi yan naisip lang ni Pastor para ma-entertain, dagdag oras. Pinapakita ni Pastor na ganito dapat. May anak dapat na nag-appreciate sa magulang. May asawa dapat na lalaki nag-appreciate sa asawang babae. Ngayon kasi corny na yan eh. Magsabi ng I love you sa nanay, corny. Pero yung magsabi ng I love you sa jowa niyang 14 years old, hindi corny. Ganyan ngayon, ma'am eh. Kaya dito mga kapatid, itinatama natin ang lahat. Kaya minsan para maigpit, hindi lang tayo sanay. Iyon. Ano ba yan? Mahaba tayo eh. Sir, salamat sa mga naging viewers natin. No? Amen, Tuloy-tuloy pa amen, rin yung amen. kanilang Wow, amen. Hindi lang natin mabasa lahat-lahat yan. Thank you po sa inyong Amen. pagsubaybay at talagang sa mga comments ninyo na talagang nagbibigay din sa amin ng kalakasan Amen, at encouragement na amen. magpatuloy. Amen. At ganoon din po sa ating po mga operators kay Sir John at kay Sir Romer. Kanina pa silang pabalik-balik. Nawala ng kuryente. Punta sa auditorium. Sabi ko saan tayo. Auditorium after naman doon ng reply ng IP. Punta naman dito. Saludo tayo mga kapatid sa ating mga operators. Palakpakan po natin sila. Amen. Amen. Dahil dyan, maglalunch tayo. Okay? Akala naman. Okay. Yun lamang po, muli po. Maraming salamat po. And see you all next week sa ating pong programa. At mag-join lang po tayo. Patuloy tayong sumubaybay. And wag tayo magsawang ipasa ang link. Maraming nangangailangan yan.
marami po nangangailangan. Amen. Yun lamang po. Muli po, God bless you all po, and to God be the glory. Amen. Bye-bye po sa inyong lahat. Bye. See you next Tuesday. Amen. Amen.